Hina-harvest ito sa mga ilog dito sa Laguna de Bay. So, kukunin yung mga stalks. And then, pagkatapos nun ay itatabas yung mga dahon at papatutuyin ito sa araw na mga 5 to 7 days. Minsan, umaabot to ng 2 linggo, depende sa init ng araw. Pagkatapos nito ay lilinisan to ulit ng tubig para mas malinis siya. At pagkatapos nun ay papatuyuin ulit. And then, bubuksan yung stalks. So, ang ginagamit natin is yung mahabang stalks at kikiskisin yung mga fibers dito. Tatanggalin yung mga fibers kasi ito rin yung pwedeng pagkapitan ng amag. At bukod doon, ang ginagamit kasi natin ang balat lang. So, yung balat, pag natanggal na yung fibers, pinaplansya ang balat para mas flat siya. Pagkatapos, ay nililinis ulit at nilalagyan ng anti-amag solution para hindi amagin. Pagkatapos nito ay pinagdudugtong-dugtong ang ating water hyacinth skin para magmukha siyang isang sheet. Then pagkatapos nito ay pinaplansya ulit ang water hyacinth sheet and then nilalagyan na ng top coat para hindi masira ang water hyacinth leather natin. Noong year 2009, isa sa mga problema na tinutugunan ng DTI ay ang water hyacinth problem gawa ng bagyong Undoy nga noon, nung panahon na yon. At ang nangyari kasi, dahil ang water lily sa sobrang bilis niya kumalat, ay hinaharangan niya ang daluyan ng tubig, kaya lalong bumabaha. At dahil doon, naisipan ng DTI na dapat tugunan na ng pansin ito. At kami naman, back then bilang mga estudyante, ay may nakausap kami sa DTI na kinuusap kami para sabihin na baka gusto nyo gawan ng negosyo rin ito. Kasi imbis na itapon lang, no? Kunin sa ilog at itapon lang. Ano kayang pwede nating gawin dito para mapigyan rin ng hanap buhay ang mga dating mangingisda na dating nangingisda pero nawalan na opportunity ng mangisda dahil nga sa water hyacinth sa dulot ng baha nito, no? So, from there, tinignan namin ano nga po pwedeng magawa dito. At yun na nga, nakita namin with the help of DTI rin back then na pwede nating gawing water hyacinth leather ang mga ito. Una sa lahat, dahil gawa nga ito sa halaman, ang unang issue is paano hindi ito aamagin. So, ito naman, may mga solusyon na tayo na nagagamit sa ibang mga similar materials, mga ibang halaman. So, yun yung ginagamit namin dito. Pangalawa ay eco-friendly. So, yung quality rin niya. So, hindi naman porket eco-friendly, magugustuhan na ng tao. So, sinigurado namin yung kalidad at yung quality ng mga produktong mga gawa ay world-class. Very handmade process siya. So, labor-intensive. Kaya medyo mas nagmamahal konti ang produkto. So, hindi siya yung parehas ng ibang eco-friendly na wala lang, mahal lang dahil eco-friendly. Ito naman dahil sa labor-intensive siya. So, napupunta siya sa bayad natin sa mga kumukuha ng water lily, tsaka yung mga local na artisans na nagpa-process ng water lily para maging leather-like ito. Marami tayong ginagawa para siguraduhin ang kalidad at tibay ng mga produktong magagawa dito. So, ngayon, pinag-aralan talaga namin yan, pinag-research namin, paano namin mapapatibay ang water hyacinth vegan leather, lalo na nasa mid-range market tayo na kailangan yung magtatagal ang produkto. So, sinigurado namin na high quality ito at pwede nating ibenta hindi lang sa local at pwede pang export ang quality. Bukod dito sa pila, kung saan man marami ang water hyacinth, pupunta naman kami doon. So, nung nagsisimula pa lang kami, pinuntahan namin halos karamihan ng maraming water hyacinth. Isa na tong Pila Laguna sa pinakanauna kasi dito yung malaki yung Laguna de Bay eh. So, dito yung nabalitaan namin maraming water lily daw. Pero pumunta rin kami sa Rizal, sa Manggahan Floodway, sa Pampanga, sa Pasig, sa Las Piñas. So, maraming may water hyacinth at tinitingnan lang namin kung saan pwedeng magandang makipag-tie up sa NGO, sa government. Pwede nyo kaming makita sa www.jacintoandlirio.com. Bukod dito ay sana sundan nyo kami sa social media, sa Facebook, Instagram,
YouTube, LinkedIn, TikTok, at nasa Lazada at Shopee rin kami. So, kung kinakailangan nyo naman ng corporate giveaways, pwede nyo kaming email sa corporategiveaways@jacintoandlirio.com.